Okay, alright. Welcome back to my YouTube channel. I'm Monday's Vlog. Ito, talagang tingnan ho natin kung tama ho ang ginawa nito. Ito yung asawa ni Mamerto Galaneda at anak ho ni Mamerto Galaneda. Kilalang kilala nyo yan. Si Mamerto Galaneda na kasalukuyang nakakulong. Diyan ho sa Senado kasama itong si Senyor Aguila. Nako po ay nagpapawa at mantakin mo, sinisisi ang taong bayan. Mga kaibigan, laman ng video na yan ang ating tatalakayin. At kung bago pa lang po kayo sa aking maliit pa na YouTube channel, inaanyayahan ko po kayo, please subscribe. Sabay-sabay po nating i-like ang video na ito kung nagustuhan nyo po. Ako'y muling nakikiusap, mga kaibigan, kung pwede lang ho, patapusin po nating panoorin ng kabuuan ng vlog na ito. At nang sa ganun, lubos po nating maunawaan. Heto na! Samahan niyo po ako, mga kaibigan. Ano po ang masasabi ninyo sa ginawang mga testimonya po ng inyong padre de pamilya, pati na rin po ni Senyor Aguila, no, na si J. Renz Kilario sa Senate hearing tungkol nga po sa inyong grupo or organization na SBSI na sinasabi ng mga senador pagsisinungaling daw? Lahat po yun, sir, talaga masasabi ko na mga fabricated talaga yun, sir. So, yun po talaga yung sinasabi ni Senyor at saka ni Papa, talagang hindi totoo yung mga nasabi sa kabilang grupo. So, naninindigan po kayo na ang mga sinabi po ng inyong mga leaders, no, including your kumbaga padre de pamilya, ay totoo? Totoo po talaga, sir. Talaga. Ano na lang, panghuli na lamang po ang inyong panawagan sa lahat po sa mga senador hinggil po sa inyong request na pansamantalang makalaya nga po ang inyong padre de pamilya dahil sa kanyang edad at kalagay ng kanyang kalusugan. At ano na rin po ang nais yung sabi... doon muna, ma'am. Ano pong panawagan nyo? Okay, at manawagan po kami doon sa ating mahal na mga senador na sila Senador Bato, Ontiveros at saka Senador Tolentino na sana po mag-grant o pakinggan po nila yung hiling ng pamilya ni Papa Mamerto Galaneda na mailabas siya para po siya maibsan naman yung stress na nararamdaman ni Papa dahil meron siyang sakit na ininda sa kanyang katawan. At rest assured naman po na harapin ni Papa yung kung ano man yung mga tawag na mga hearing. Yun lang po, sir. Sana po maintindihan po niya yung hiling namin sa pamilya. Panghuli na lamang po, anong gusto niyo pong sabihin sa publiko, sa mga nagko-comment at saka talagang against po sa mga sa inyo pong samahan at sa mga nabulalas po na mga testimonya hinggil nga po sa di umano'y pang-abuso and other mga reklamo. Ano pong nais yung sabihin na tila ayun nga sa nahusgahan na di umano kayo? Kami po, sir, nananawagan po kami na sana po ang mga tao ay hindi po sila magiging judgmental kasi hindi po nila talaga alam ang buong katotohanan. Yun lang po talaga yung hiling namin, sir. Na wag na sana yung binubuli nila kasi masakit yun po, sir, sa part ng mga tao dito, sa mga pamilya, sa kaming lahat na sumusuporta sa amin. Dahil wala naman talagang masama sa kanilang, wala naman talagang masamang ginagawa sila sa mga tao dito. Sana hindi na magiging ganun ka-judgmental yung mga tao, sir. Grabe na ho ba ang mga nare-receive ninyo na pambubuli or pag-judge po online? Grabe, sir. Grabe na. talaga, sir. Sa Sa Facebook. Facebook, TikTok, parang iba't ibang platform yata sa social media. Okay. Kung mangyari, sana ang mga tao huwag silang magpalabas ng maraming
mali ang ginagawa nila kasi hintayin na lang nila ang overnight. Hintayin na lang nila ay ang katotohanan lalabas din yan kahit gaano katagal na kami ay nagtutulungan na dito. Peaceful kami noon. Nabulabog lang kami. Nung huling panahon kasi iwan namin kung ano ang purpose nila, ang kanilang pakay, kung bakit gustong-gusto nilang sisirain kami. Wala naman kami ginagawa sa kanila. Lahat ng mga pagbabato nila ng mga samang mga issue, hindi naman kami nagagalit. Nagpasaylo lang kami. Pailo brami diri. Di man ka sir, nakita nimo kung gaano kami dito ka peaceful. Sana masasabi ko lang, lalo na sa mga tao doon sa ibaba, sa Socorro. May mga kamag-anak namin, may hindi kamag-anak. Mga judgmental sila. Kung mangyari sana, mga magkakapatid lang kami, taga Socorro lang kami. Gusto namin ng peace, pero hindi nila tinatanggap. Punta na kami doon sa baba. Hinahiling namin kung mangyari sana. Opo. Sige po. Maginto na itong mga masamang ginagawa nila sa amin. Opo. Okay, alright. Heto. Maliwanag po mga kaibigan. Diyan sa rolling ng video. Iyan ang asawa ni Mamerto Galanida. At yung isa po ay anak naman ni Mamerto Galanida. Matindi, di ba? Talagang nagpapawa. At gusto niya ay makalabas ng kulungan. Diyan po sa Senado itong kanyang asawa at tatay. Dalawa yan anak. Kaya nasabi kong tatay, nandiyan yung anak. At mayroon nga po itong iniinda na karamdaman. At higit sa lahat, ito daw po ay 83 years old na mga kaibigan. Matindi. Dapat ho ba natin itong paniwalaan ang mga sinasabi nitong asawa niya at anak mga kaibigan? Nako po, bibigyan po natin ng padaan ito. At shoutout at maraming salamat sa may-ari ho ng video na ito, original owner. Ipaintulot to ang paggamit ng inyong video clip. Seto, nako po, talagang matindi. Mayroon ngang kasabihan na karma. Ito po ay isang karma. Kung tawagin, dumating na ang inyong iniintay. Kung ano ang inutang ninyo sa inyong kapwa, ay yun din po ang inyong kabayaran. Ay maliwanag po dito mga kaibigan. Pasensya na ang audio ko at namamalat kaya medyo mabagal lang kaunti. Maliwanag po dito, di ba? Kayo ba mga kaibigan? Diyan sa comment section, pwede ho kayong magbigay ng public opinion. Pabor ho po ba kayo dito sa sinasabi ng asawa ni Mamerto Galanida na kailangan palabasin na sa kulungan ang kanyang asawa dahil sa edad niya na mahigit 80 at ika nga po ay ang sabi pa nga nai-stress daw Kabahay matindi, may nalalaman pa itong pa-stress. Kung kayo ay naniniwala at pabor dito sa kahilingan na nagmamakawaho at lumiham pa nga sa Senado na kailangan palabasin ng kanyang asawa, kung pabor ho kayo at naniniwala, pwede ho kayong mag-comment diyan sa comment section at pupulsuhan po natin mga kaibigan. Matindi, di ba? Ay dito muna tayo dumako sa usapan na ito daw po ay may sakit di umano. Ay lumang tugtugin na yan. Bagamat po ang mga matatanda ay ginagalang po natin. At siyempre tayo ay papunta po lahat diyan sa pagtanda. Ba't hindi po hadlang ito para na sa ganun na excuse sa mga nagawa niyan di umano na kasalanan. Ay malaking kalukuhan ito. Dito pa lang sa puntong ito
na mga nagaganap sa social media sa pagpalabas niya dito ho sa kanyang asawa ay kalukuhan to eh. Bakit ko nasabing kalukuhan? Ikakatuwiran niyo po na may sakit ang kanyang asawa. Mga kaibigan, naaalala mo ba? Kung naaalala niyo po ba na itong mga bata na may sakit, ika nga po'y binawian ng buhay diyan sa kapihan ng mga nanay nila, ang kanilang mga magulang ay nagmamakaawa din ho na kung pwede ay ipagamot ang kanilang mga anak diyan po sa patag, madala sa doktor. Subalit hindi ho pumayag itong pamunuan ng kapihan sa pangunguna ho ni Senyor Aguila na hindi pwede na ipagamot sa doktor diyan sa patag. Hindi pwedeng ibaba. Bagos, nandyan naman ho si Senyor Aguila para gamutin. Ano po ang nangyari, mga kaibigan? Binawian ng buhay ho ang napakarami, hindi ito isa ha, napakarami po na bata, yung iba ay sanggol pa, nang dahil ho sa kagagawan nitong si Senyor Aguila. At syempre alam nito yun eh, ni Galida, ang mga namumuno, alangan namang gumalaw lang itong si Senyor Aguila na mag-isa. Mga kaibigan, ay dapat maranasan mo rin yan. Ang Mamerto Galaneda, na ika nga po ang mga bata ay pinawian ng buhay nang dahil din ika nga po sa kagagawan ng pamumuno nyo. Hindi ko naman sinasabi na ika nga po dapat bawian ka ng buhay. Hindi ko po sinasabing ganon. Ang ibig ko sabihin ay maranasan mo din yung mga bagay na ika nga po gusto magpagamot ang iyong mga bimbro ay hindi mo pinayagan. Kasama ka sa hindi pumayag. Karma, di ba? Nangyayari po sa iyo kung hindi mo ginawa yan sa iyong kapwa. At maraming bata ang nagbuhis ng buhay. Hindi mo mararanasan yan. Mamerto Galaneda. Manong! Diba? Matindi to, diba? Usapan sakit naman. Bakit ko nasabing kalukuhan? Kung talagang nakakagaling itong si Senyor Aguila, ulitin ko para mas maliwanag. Kung talagang nakakagaling ng may sakit itong si Senyor Aguila, kung talagang ito ay may power na magpagaling, naku po, ay answerte mo. Dahil nandiyan kayo magkasama sa kulungan ni Senyor Aguila, Mamerto Galaneda, bakit hindi ka dyan magpagamot? Kung talaga nakakagaling yan. Maliwanag, di ba, mga kaibigan? Bakit hindi ka magpagamot kay Senyor Aguila? Hindi ba gumagana ang power? Hindi ba gumagana yan yung scripted? Wala bang cut? Cut muna. Parang mga director lang ito eh. Sa mga kanila mga niloloko na mga ika nga po yung membro. Ganyan po ang nangyayari diyan sa kapihan. Mga kaibigan, gagamutin ni Senyor Aguila. Kaya yung iba ho, ay ika nga binawi ng buhay dahil hindi kayang pagalingin, gamutin. Talaga namang hindi kaya ay nag-alam-alaman lang ito, nagpapanggap na ika nga po yung nagpapagaling. Patunayan mo nga diyan kay Mamerto Galaneda. Kung talagang nagpapagaling ka, nandiyan kayo makasama sa kulungan eh. Bakit kailangan pang lumabas at ipagamot? Ay nandiyan ka na ikaw ang manggagamot, Senyor Aguila. Diyos ko po, Rode, isang malaking kalukuhan na ika nga po kung susuruin natin ang mga ginagawa nito. Ay nandito po ang mga ebidensya na ika nga po nasa harap natin. Mga kaibigan na panluloko ang ginagawa nitong mga ito. Sana nakuha nyo ang gusto kong ipunto doon, di ba? Ay makasama sa kulo ka, ba't hindi pagamutin? Kung talaga nagpapagaling yan. At nandyan pa rin sa ruling ng video ay sinisisi ang taong bayan nitong mag-ina. Na ika nga po nagkakaroon daw po ng ang tawag dito, judgmental. Ay siguro ito nanonood ng Itbulaga. May nalalaman pang judgmental
mga kaibigan. Kayo po ba pabor? Pupulsuhan ko din, mga mahal kong netizen. Dahil binabaliktad do tayo nitong kampo ng mga namumuno diyan po sa kapihan. At sabi nga nitong asawa ni Mamerto Galanida at ang kanyang anak ay judgmental daw ang nangyayari at binubuli daw sila. Lako po, diyan pa lang sa pambubuli ay umiiyak na kayo. Nandiyan nagmamakaawa kayo at umiiyak. Halos umiyak kayo diyan sa harap ng kamera ng walang luha. At sabi nyo, nasasaktan kayo. How come na itong mga biktima nyo na hindi lang bully ang nangyari? Yung iba ay pinakasal. Na ika nga po may asawa na, pinakasal sa ibang lalaki. May early marriage. Mayroong binawian ng buhay. Marami pang iba. At yung iba nga ng mga hindi pa niriregla ay nandiyan bago ikasal. Kinabukasan ay patutulugin diyan sa kwarto ni Senyor Aguila. Yan bang mga yan ay hindi nasasaktan ang ika nga po'y mga biktima? Napakasakit, di ba? Samantalang kayo ay kaunting complain lang, kaunting komentaryo sa social media ay nasasaktan kayo. Yan ang isipin nyo. Kaunting bully lang sa inyo. Hindi naman kayo binubuli. Masakit tanggapin ang katotohanan. Kaya kayo ay nasasaktan. Kayong ika nga po'y asawa ni Mamerto Galanida at saka ang inyong anak. Huwag mo sisihin ang taong bayan dahil binabaliktad mo na kayo ang dapat paniwalaan. At kami, mga media at ang nag-iimbestiga ay mali. Ay matindi ito, di ba? Alaga nga. Lahat na lang ginagawa nyo na ika nga po'y pagtanggol. Karapatan nyo pong ipagtanggol yan, mga sarili nyo. Ba't nandyan po nakalatag ay ika nga po'y matitibay na ebidensya ng pangabuso ng iyong asawa. Pangabuso ng pamunuan ng kapihan. Ba't nagagawa niyo pa pong ipagtanggol? Mga kaibigan, kayo po ba ay naniniwala dito sa ika nga po'y asawa ni Mamerto Galanida at sa kanyang anak? Ano ho ba ang reaksyon nyo? Na ika nga po'y bakit daw tayo ho ay nagkakaroon ng judgmental, pambubuli at binubuli nyo ito? Ay nakakaawa naman. Tamo ho, nasasaktan kayo? Wala naman ng bubuli ho, di ba? O style nila yun. O ipalumagay ng binubuli kayo. Nasasaktan kayo, binubuli kayo. Samantalang itong mga biktima ng inyong asawa ay hindi lang po pambubuli. Talagang masakit ang nangyari, katulad ng nasabi ko. Mas masakit pa ang mararamdaman nyo dyan sa darating pang ilang araw, ilang panahon. Pag dumating po, ay nga po'y natapos ang investigasyon at nagkaroon po ng final recommendation, ay mas masakit pa ang mararamdaman nyo. Kasama ang itong pamunuan ng nga po'y kapihan sa papangunguna ni Senyor Aguila. Sapagkat ayon po sa matitibay na ebidensya, ay malalabasan kayo ng warrant of arrest ang inyong asawa at iba pang pamunuan. That's why makikita nyo ho ang inyong asawa ay diyan po sa tunay na kulungan, rehas na bakal. Mga kaibigan? Okay, alright. Sana po nakuha nyo ang gusto kong ipunto dito. At maliwanag po na hindi gumana ang power, kilikili power nito si Senyor Aguila, sapagkat ang kailangan po ang rason, ang number 1 rason ho nitong ang asawa ni Mamerto Galanida ay kailangang magpagamot, kaya kailangan palabasin diyan ho sa kulungan ang kanyang asawa. That's why ang punto de vista ko naman, bakit kailangan pang palabasin? Ay kasama na diyan ang kanyang doktor. Nandiyan ho, nagpapagaling na may sakit, si Senyor Aguila. Kalukuhan, di ba? Kung talagang marunong yung gumamot, di gamutin. Diyos ko po, Rodus Santissima Malabares. Okay, maraming salamat po. At pagpalain po tayo lahat. Naku po, abangan po. At maraming nagbibigay sa atin ng message sa Messenger kung pwede ko raw talakayin itong mainit na usapin na biglang lumantad. So, almost 15 years na nakakaraan
itong di umano ay anak ni Francis M. na yumaong Francis M. Ang ating idol ay pinanood ko ang video clips na lumantad nga. Shoutout Boss Toyo. Titingnan po natin kung may pagkakataon tayo. Abangan po natin kung matatalakay natin bukas. Dahil nagkakaroon po tayo ng ikangay kaunting pagsusuri sapagkat tayo ko po namang masaktan itong ikangapoy kabilang panig itong legit na asawa ni yumaong ating idol na si Francis Magalona. Abangan po natin, titingnan po natin, hindi po tayo nagsisigurado mga kaibigan. Sabay-sabay po nating i-like ang video na ito. Diyan po sa comment section na pwede po kayong mag-iwan. Huwag matakot, karapatan nyo po magbigay ng public opinion. Nako po, wala na tayong oras. Saka na po ang shoutout sa susunod nating vlog. Sa lahat po ng hindi pa nakakapasyal, sa upload ko ilang hours na po ang nakakaraan. Pakipasyalan nyo po. Importante po isang like lang. Maraming salamat. Pagpalain po tayo lahat. Palakpakan.